Parang boss siyang sumagot at parang pinagagalitan pa niya 'pag tinanong may angas sumagot. Oo nga, eh. Ah, Pilipino lang. Oo, isama na si Jinggoy. Boss Buds, galit na galit nga si Christopher Min kay Willie kasi tinuring siya na anak-anakan tapos sinumbat lahat ng tinulong ni Willie sa kanya. At ang matindi, binawi yung kondo na binigay sa kanya. Grabe, no? Si Tatay Digong nga, kala ko close sila nung unang maisog, eh. Very close. Ngayon, tinatanggi na. Tinatanggi na yung closeness sa mga Duterte. Eh, ngayon pa lang po. Kaya hindi nyo po kami masasabihan na boto natin yan. No to Willie Rebillame, may interview siya na sinabi niya na di raw siya kalaban ng admin. Di siya kalaban. In fact, very willing siya makipagtulungan kay First Lady. Kunin yung programa niya, iikot sa buong mundo. Habang ni Willie, mula noon, ayaw ko sa kanyang palabas. Pareho lang sila ng Tulfo, ginagamit ang mga taong maralita para panoorin sila. Pero kung hindi, konti lang naman ang naibigay. Yan. Mataas ang pride ni Willie dahil marami na siyang pera. Yun nga, pero mo sabihin mo, wala naman, hindi naman daw siya inopera ng PDP. Tapos biglang binaling sa Malacanang. Alam mo yung ano ng tao, panoorin niyo po para kayo makapagsalita. Alam niyo yun, siya yung nag-ano na mas ano siya sa Malacanang. Ang Malacanang naman, sino kaya ang ilalaglag sa 12 nila para maipasok nila si Willie Rebillame? Mataas ang pride. Boss Buds, hindi ba tinaas ni Eperarde ang kamay ni Kuya Will? Nung una pong maisog. Eh ngayon nga po, ang sinasabi na ni Willie ngayon, medyo, ano ba, ito yung eksaktong termino niya, no? Para lang tayo maliwanagan. Dapat saktuhan, eh. Baka masakit lang yung aming mga kamay noon, kaya nagkataasan. Dinideny niya na, eh, na wala tayong magagawa. I-deny mo yung ano sa'yo ni Tatay Digong. Kala ko si Vice Sara kasing galing ng daddy niya. Ang daddy niya may puso, kaya alam niya ang ginagawa niya. Bakit po? Hindi po ba alam ni BP Sara? Grabe naman to si Maribek Reyes. Akala ko si Vice Sara kasing galing ng daddy niya. Bakit po? Ano po ba ang punan nyo kay BP Sara? Ano po ba ginawa ni BP Sara na nalulungkot yata kayo? Okay, Sir Badong, gusto ng mga hindi taga Davao City na manalo ang mga Nograles na mga anti-Duterte. Pala dyan sa Luzon, anong klaseng utak meron ng mga to? Hindi naman, mga taga Luzon kami, kayo naman. No? Ganito lang yan, Roro. Akala nyo lang yun. Akala nyo lang maraming anti-Duterte rito sa Luzon. Marami pong pro-Duterte dito. Ayan na nakukuha nyo impormasyon, pwedeng sa media, pwedeng sa propaganda ng kalaban. Eh lahat ng ano rito, lahat ng mga nakita natin na totoong kalye Sarbi, panalo yung mga pro-Duterte. Di ba? Ganun lang yun. Ako, alam ko, kilala ko yung mga taga Davao, alam ko mananalo yung mga Duterte dyan. Pero hindi nyo rin po pwedeng sabihin na kaming mga taga Luzon ay anti-Duterte. Ang lakas-lakas ng mga Duterte rito, maniwala kayo. Eh, kaya wag nyo rin kaming ano yung wag mo nyong lahatin, baka may nakarinig. Dito kasi sa Luzon, talagang narito yung mga sentro ng mga ng mga media, di ba? Hindi po totoo yan na ang Luzon ay anti-Duterte. Sa mga sagot ni Willie kanina sa interview sa Blay, hindi pwede sa Senado. Busy lang ang mga taga Luzon sa kakatrabaho, marami sa kanila ang mahirap. Sa mahal ng bigas ngayon sa Luzon, sa tingin kaya natin Marcos pa rin ang Luzon. Propaganda lang ng mga ano yan. Kaya yung kayong mga taga Mindanao at Visayas, huwag kayong mag-alala sa mga taga Luzon. Si Badong, hindi ako naniniwala sa bagong labas na survey na wala si Congressman Marcoleta. Alam niyo po, ito po yan, no? Ito po, yung mga survey na yan, kahit po SWS at Pulse Asia, before po yan ng mga filing ng candidacy. Ngayon pong nagpa-file na, maunti-unti na po yan. Siyempre,
talagang papasok yung top 12 nila kasi sila lang yung kilala kaya nga kinuha nila lahat eh. Nakuha nila lahat yung mga popular na dating mga senador, mga popular na personality. Halos wala pong itulak si Pain dun eh. In any other administration, 12-0 po yan. Pero dahil ang administrasyon na to ay maraming galit, yung anger vote po, yan po aanihin ng 12 na yan. Kasi simple lang eh. Hindi nyo ba alam, kayong 12 na tumakbo under BBM, hindi nyo nabalitaan yung kapalpakan ng gobyerno na to? Despite ng kapalpakan, sa kanya pa rin kayo kumampi. Oh, di ba? Yun lang naman ang isasabihin natin eh. Hindi ako magsusolid Duterte slate dahil sila kong Marcoleta, Tony Vic, Doc Willie Ong, mga independent. Para sa kaalaman mo po, Candy Apari, si Marcoleta, si Attorney Vic, hindi po ibig sabihin ng independent ay hindi po in-endorse ni Tatay Digong, no? Iba po yung PDP laban, merong 6 na tumatakbo under PDP, member ng PDP. Marami pa pong in-endorse si Tatay Digong maliban sa PDP, kasama po si Attorney Vic Rodriguez, si Marcoleta. Marami pong nililito po kayo para hindi po kayo bumoto eh, no? Si Vic Rodriguez, si Marcoleta, yung mga binanggit mo po, kasama po yan sa slate ng Duterte. Endorse po yan si eto pong si si Chavit Singson, mga endorse po yan eh. Pastor Quebuloy. Oh, yan po yung mga Duterte na hindi po sila PNP member, PDP member. Yun no, yun yung pagkakaiba po nun. Sana maunawaan natin yun. Yung PDP po ay partido. Halimbawa po si Congressman Marcoleta, may partido siya eh. Ano ba yung partido ng ni Marcoleta? Sibol ba? Hindi siya pwedeng PDP. Alam nga na may iwan niya yung partido niya. Despite sinik niya pa rin yung endorsement ni Tatay Digong. Inendorso pa rin siya ni Tatay Digong. Sagip pala. Sibol. Sino ba yung may sibol? Meron na siyang partido, sagip. Hindi po kinakailangan na umalis siya sa sagip para lang ma-endorso. Ganun po 'yun. Okay? So may 6 po, yung 4 kilala na natin, yung 2 hindi ko pa, Lambino ba ano, tsaka sino yung isa. Basta aralin po natin 'yan. So yung 4, si Bato, Go, Epe at saka si Jimmy Bondok. Tapos yung 2 pang PDP. Si Lambino, sino pa isa? Hindi po. Wala po si Magalong doon. Kayo po kung si Willie Ong, ako naman wala, anong pangalan? Hinlo. Hinlo. Yan. Attorney JB Hinlo po. Attorney Lambino at si Attorney Hinlo. Yan po Yan po yung 6. Tapos yung mga labas naman po sa 6, hindi po sila PDP, pero endorse po ni Tatay Digong. Siyempre, nangunguna si Marcoleta. Tapos, si Vic Rodriguez, si Chavit Singson, Apollo Kibuloy. So 10 na. Yung 2, siguro bahala na kayo. Wag lang po kayong boboto ng 12 rito kasi pandagdag pa kayo ng boto eh. Si Mocha Uson po, tatakbo po siya na ano ba tinatakbo ni Mocha Uson? Sa Maynila lang po siya tatakbo, alam ko eh. Councilor.
Yes, yes to PRRD candidate except actor Salvador and Bato. Grabe naman. Wag naman pong gano'n. Kasi pag ganyan po yung attitude nyo, yung kalaban natin, iboboto nila yung mga artista eh. Tapos tayo, bawal. Sobra naman. Ang taas naman na standard nyo. Eh di papasok po yung mga kalaban natin. Ang pangit pong ano. Iboboto namin si Tatay Digong. Pero pag may nanalo po yung mga artista nila, magagalit kayo, di ba? Kasi ayaw nyo iboto yung artista natin eh. Ayaw, mga maharlika. Yung DND, meron eh, meron. Ewan ko kung bakit po nila. Baka naman kasi gusto nila may manalo. Alam niyo po, hindi po yung way, no? Sa mga vlogger na ayaw po ng mga kandidato ni Tatay Digong sa kung ano pa man. Nasa sa inyo na po yun. Total kayo may katawan eh. Pero ito lang po masasabi ko, no? 10 lang po yung kandidato officially na endorse ni Tatay Digong. Siyempre, hindi po natin pwedeng sabihin yan. Kasi kami, kulto kasi kami ni Digong. Ngayon, kung may tatablahin po kayo, dalawa lang po yan. May gusto silang endorso na taga-labas o taga-Marcos Camp. Hindi natin alam. Kaya lang, yung hindi nyo papapasukin tong mga kandidato natin, malaki yung chance na pumasok yung kandidato nila. Kasi 12 pa rin yan eh. Pag ang binoto nyo po ay 3 lang, 12 pa rin po yung lalabas. Sinasayang nyo po yung chance. Yung dalawa po na yan, kung ano man yung sinasabi nyo na kakulangan nila, no? Kung may kakulangan sila sa tingin ninyo, si Ipe tsaka si Bato, yung nagsasabi na hindi nila iboboto, kung sa tingin nyo may kakulangan, bakit sila Pacquiao ba? Sila sila yung mga artista na kabila, sila Pacquiao, sila lahat merong ano, ano sila, yung mas qualified sila. Sinasayang niyo yung boto para sa Duterte. Isa pang katanungan, boboto ba para ma-impeach si Sara Duterte? Si Bato tsaka si Ipe? Hindi. Tinitiya ko yan sa inyo, hindi na ako magbablog pag in-impeach si Sara Duterte at bumoto sila na tanggalin sa posisyon si Sara Duterte. Kasi iba po yung pananaw ng mga Duterte. Concern kami hanggang kay Sara Duterte. Naghanda kami dahil very vocal po yung mga kalaban ni Sara Duterte na siya ay i-impeach. Kaya ang paghanda po na to, tapos okay lang sa inyo na manalo pa rin ang mga Marcos ng mas marami kaysa sa atin. Hindi ko alam kung ano pong meron, no? Bakit po kayo very vocal kayo, sumusuporta kami sa mga Duterte, pero yung inendorso niya, hindi namin susundin. Sinusuportahan namin si Tatay Digong, pero hindi yung mga inendorso niya. Bakit? Mas magaling yung vlogger nyo kaysa kay Tatay Digong? Yun yung problema, no? Lalaban tayo, lumalaban para sa Duterte, sinasabi natin. Pero may nagsabi lang sa inyo na vlogger, wag nyo iboto yan. In-endorse ni Tatay Digong yan. Ibig nyo sabihin, mas magaling yung vlogger nyo kaysa sa endorsement ni Tatay Digong. Ganun talaga. Huwag kayong magsabi ng Duterte kayo. Kayo ay follower ng vlogger. Hindi po nyo, huwag nyo po sabihin na Duterte kayo. Opo. Follower ako ng vlogger eh. Hindi ako follower ng Duterte. Kasi yan lang po ang labanan, no? Duterte versus Marcos. Pag hindi pumasok yung mga senatoriables ng Duterte, wala namang ibang papasok eh. Marcos camp lang eh. Kahit ilan pa iboto natin, ang mananalo lang, 12 lang. 12 pa rin. Yung hindi nyo iboboto dahil sinabi lang sa inyo ng vlogger nyo, iboboto namin yan dahil in-endorse yan ni Tatay Digong.
Yun yung pagkakaiba ng pinapalo namin Duterte at pinapalo na ninyo ay mga vlogger. Magagaling na vlogger yan, walang problema. Ang pakiusap ko nga, 'di ba? Paniwalaan niyo yung mga vlogger. 99%, ibigay niyo 1% kay Tatay Digong. Kasi tinitiyak ko sa inyo, mas magaling si Tatay Digong kaysa sa vlogger niyo. 100% binigay niyo sa vlogger. Laging mas magaling si Tatay Digong kaysa sa vlogger na iniisip niyo. Wala akong sinisira ang vlogger. Sabi ko nga, maniwala kayo. 99% paniwalaan nyo. Pero yung in-endorse na ni Tatay Digong, medyo, teka muna, Duterte ako eh. 99% paniniwalaan ko yung sinasabi ng vlogger ko. Fan ako niyan eh. Fan ako pero Duterte supporter ako. Eh, in-endorse ni Digong eh. Nasa partido ni Digong eh. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, katwiran lang. Hindi po ako naninira ng vlogger. Paniwalaan nyo nga, 99%. Pero ibigay nyo yung endorsement kay Tatay Digong kasi politiko yun. Ibigay niyo yung endorsement sa sinusundan yung politiko. Politika tong pinag-uusapan eh. Sinisiraan ko na kagad. Di ba? Sabi ko nga, 99%. Tignan nyo attitude ng mga yan. Ha? 99% kako, paniwalaan mo. Paninira pa ba yun? Hindi paninira yun. 1% lang ang ibigay mo kay Digong sa endorsement lang. Bakit? Kasi si Digong politiko. Alam niya yan, kaya niya in-endorse yan. Hindi nyo pa nauunawaan yan dahil hindi kayo politiko. Alam ni Tatay Digong yan, kaya ko in-endorse yung mga yan, makakatulong sa laban namin yan. Hindi ko sinasabi huwag kayo maniwala. Sabi ko nga, 99% paniwalaan nyo. Ibigay niyo 1% ng endorsement kay Tatay Digong. Kasi siya yung politiko. Siya yung leader namin. O ngayon, kung makikipagtalo kayo na mas magaling yung vlogger nyo kaysa kay Tatay Digong, ano magagawa namin? Ano po ang magagawa namin? May purpose yan sila. Kung maninira ako, sasabihin ko yung purpose ng mga nagsasabi na wag iboto tong mga endorse ni Tatay Digong. Pero hindi ko gagawin yun. Di ba? Hindi ko yung gagawin. Kasi sabi ko nga, wag nyong sirain yung paniniwala nyo sa mga vlogger. Paniniwala nyo yung vlogger, no? Paniniwala nyo yan sa vlogger. 99% nga ibigay nyo. Pero vlogger lang kami. Political vlogger lang kami. Yung mga politiko, lalo na yung mga leaders natin, alam nila yung ginagawa nila. Lalo na si Tatay Digong. Nakaharap po ang mga Duterte sa matinding pagliligwak ng administrasyon. Kailangan natin ng tulong ng mga Duterte. Kung Duterte lang kayo. Pero kung hindi naman kayo Duterte, huwag kayo dito. In the first place, bakit kayo narito? Kasi ito sinasabi ko sa inyo, katotohanan to. Ibigay niyo yung diskarteng pampolitika, no? Ibigay ninyo yung diskarteng pampolitika kay Tatay Digong. At ang pinakamatinding diskarteng pampolitika, yung in-endorse niyang mga tao. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, wala tayong magagawa. Pero sila, kaya nga siya naging presidente. Kaya nga, tandaan nyo, anak niya si BP Sara, hindi niya to pababayaan. Namimili siya ng ine-endorse. Lahat ng in-endorse niya, makakatulong yan sa kanya. Ngayon, kung gusto nyo tumulong, okay. Pero kung ang gusto nyo tulungan, yung vlogger, hindi ko alam kung bakit nyo tinatawag yung sarili nyo na Duterte. Hindi ko alam kung bakit mas makapangyarihan yung utos ng vlogger. Sabi ko nga, 99% lahat ng atake namin pare-pareho kay Marcos, paniwalaan nyo ako, paniwalaan nyo yung vlogger, walang problema. Pero bigay ninyo yung diskarteng pampolitika sa sinusubaybayan yung leader. Kung si Duterte kayo, tapatin nyo sarili nyo. Ako ba Duterte supporter?
Naniniwala ba ako kay Tatay Digong? Kasi dumidiskarte sila eh. Dinidiskarte yan ni Tatay Digong to. Kanya yan eh. Eto akin to. Iboto nyo. Hindi nyo mamaunawaan yung ginagawa ni Tatay Digong. Ako po, pasensya na kayo, magsasabi po ako ng totoo. Matalino po ako. Matagal ko na pong binabasa yung mga ginagawa ni Tatay Digong. Sumuko na po ako. Hindi ko kaya eh. Grandmaster yun, international master lang ako. Ibigay niyo po yung diskarte ng politika sa leader ninyo. Kasi kung bilib na bilib kayo sa isang vlogger, kahit sa akin, bilib na bilib kayo sa akin, tapos kumontra ako kay Tatay Digong, ha? Sino si Badong kontra kay Digong? Pagdating sa politika, baka hindi nga ako manalong mayor eh. Baka nga hindi ako manalong barangay captain pala. Mayor talaga hindi ako mananalo. Baka nga hindi ako manalong barangay captain o barangay kagawad eh. Yun, proven na yun na dekada silang pinuno ng pinakamalaking lungsod at pinakamagaling siyang presidente sa Pilipinas. Yun po yun. Ako ganito. Kung sinisik ninyo yung Duterte followers, tapos ang paraan ninyo ng pagsik o pagkuha sa Duterte followers ay sabihin sa mga Duterte followers na meron silang ilaglag sa mga sinuporta ni sa mga bata ni Tatay Digong. Putya, mahirapan kayo niyan. Sa mga vlogger po na gusto nyong kunin yung mga followers ni Tatay Digong, matitigas po ulo namin. Mana po kami sa mga Duterte. Maaaring ngayon nyo lang po kami naririnig. Ngayon nyo lang nakikilala yung mga Duterte supporters. Kaya namin sinuportahan yan kasi titigas ng ulo namin ng mga Duterte. Kaya pag sinabi ni Tatay Digong, baka mas mag-negative pa to. Pag-isipan nyo rin kung sino man yung mga vlogger na nag-endorse na wag magboto ng mga kay Tatay Digong, baka makasama pa sa gusto ninyong mangyari, di ba? Kasi matitigas ang ulo ng mga Duterte supporters eh. Hindi ko kilala kung sino yung mga yan. Nilalahat ko na. Okay? Sa bagay, kaya nga ako vlogger eh, di ba? Kaya ako vlogger dahil may kakayahan ako, no? Kung, yun nga, maniwala kayo sa vlogger nyo, hindi ko sinasabing huwag kayong maniwala. 99% na sinasabi nila paniwalaan nyo. Pero, ang diskarteng pampolitika, ibigay natin yan sa totoong marunong manalo. Yung may karanasan ng magpanalo. Duterte. 1% lang naman eh. Yung diskarte lang. Lahat na sinasabi nila, okay, kahit sino mang vlogger yan. Wala akong problema dyan. Pero yung sabihin nila na may ilaglag tayo sa mga Duterte, ay, yan nang hindi po pwede. Maliban na lang kung si Tatay Digong o si Sara Duterte nagsabi na wag niyong iboto tong kung sino man yung naka-line up sa Duterte, dun. Pero yung 99% ng sinasabi nila, paniwalaan nyo. Talaga namang magagaling yung mga yan. Lahat ng mga vlogger na yan. Naniniwala akong magagaling yan. Pero matitigas ang ulo natin. Dapat. Kasi tigas ng mga Duterte. Hindi po yan in-endorse. Hindi po yan naging parte ng PDP nang walang pinagdaanan. Hindi po yan, kakilala ko yan. Suportahan natin. Hindi po ganun yung mga yan. No? Hindi po yan ganun. Kaya baka po yan, baka hindi ko sinasabing kalabanin nyo yung mga vlogger nyo. Paniwalaan nyo sila. Wala akong problema sa sinasabi nila. Pero yung discarding pampolitika, ipaubaya natin sa mga strategies. Ipaubaya natin sa mga proven strategies.